Kasama natin ngayon isang muka na hindi natin nakita ng matagal but he is back. Edison Bilog, welcome sir. Maraming salamat, Malen, at magandang araw po sa inyong lahat. At it's good to be back. It's good to be back and it's good to have you sir. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Kamusta po ang break natin sa politics? Well, una-una, medyo nag-i-enjoy pero nalulungkot. Nag-i-enjoy dahil medyo nagpahinga tayo sa politics. Pero nalulungkot dahil kakaunti ang natutulungan natin. Siyam na taon, ilang taon? 6 years tayo nagpahinga. 6 years. At 6 years na walang ganon natulungan, kakaunti, mga kliyente, karamihan, pero hopefully makakabalik at nang makatulong ulit tayo sa mas nakakarami. Naging Citizen Bilog bigla. Yan nga. Nanibago tayo, sir, ano? Oo. Dahil napaka-active natin nun. Mhm. Sir, tell us about your thoughts on our current issues. Kasi I'm sure sinusundan nyo itong nangyayari sa ating syudad. Dahil nung panahon nyo sa City Hall, ang dami rin nating issue na kinaharap. Ngayon po, marami pa ring hinaharap pero may pagkahalintulad po sa issues natin before. Ano po ang tingin nyo ngayon sa nangyayari sa ating Baguio? Well, unang-una, medyo mas madami ngayong issues. Unlike before, na medyo kakaunti. Ang issue lang nun is basura and then traffic. Ngayon, meron tayong market development, meron tayong traffic, of course. Meron pa rin yung issue ng basura na halos hindi mawala-wala yung Halos issue hindi yun. rin nagbago, sir, dahil we're still hauling out our garbage Yes. to oo. another place. At Yes. pareho pa rin ang budget na pinag-uusapan natin. Tumaas nga lang. From nung panahon namin, it's almost 100 million a year. Ngayon, it's almost 200 million. Yes, considering everything, talagang tataas ito. Mm. Sir, sa inyong stint in legislation, what is the most memorable piece of legislation that you crafted na iniwan nyo nung kayo ay medyo nag-break after 2019? Yes, oo. Well, ang isa nating, sabihin na nating ordinansa na talagang pet ordinance natin is, of course, the Anti-Discrimination Ordinance na naglalayon na ipakita, hindi lamang sa siyudad ng Baguio, kundi sa buong mundo, na dapat dito sa Baguio, pantay-pantay ang pagtatrato natin sa bawat mamamayan natin dito sa ating lungsod. At alam nyo, dahil dyan sa ordinance na yan, yung ating pangalan na Edison, E-D-I-S-O-N, binaliktad natin at naging N-O-S-I-D-E. So, kung babasahin natin yun, naging no side. Bakit no side? No side kasi ang ating paniniwala, dapat dito sa siyudad ng Baguio, pantay-pantay. Dapat walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy, walang Kristiyano, walang Muslim. Dahil Dapat pantay-pantay. So, ito pala ang ibig sabihin ng no, No side. sides. Oo. Kanina pa sinasabi sa akin ni Sir Edito Oo. na-explica lang. Sa tingin niyo, sir, kung sakaling mabigyan tayo ng pagkakataon na makabalik, ano pa po ang pwede nating idagdag or enhance dito sa ordinansang ito? Well, unang-una, paigtingin natin dapat yung mga penalties na nakalagay doon dahil unfortunately, bagamat nandyan yung ordinance, hindi may implement dahil kulang sa implementing, sabihin na natin, implementing power ng ating executive. Sana malagyan pa natin ng mas madaming penalties yon na kasama na doon yung hindi pag-i-implement ng specific provisions ng ating anti-discrimination ordinance. Meron po ba sa tingin yung hindi na-implement dito? Well, unang-una, sa tingin ko, yung provision natin sa equality sa gender. Alam nyo, yung iba hanggang ngayon, umaangal pa rin yung ating mga members ng LGBTQ na para silang nadidiscriminate pa rin sa siyudad ng Baguio. So may sumbong pa rin kayong natatanggap hanggang ngayon? Yes, oo. At tuloy pa rin yung pagte-text at pagme-message ng ating mga kababayang membro ng LGBTQ. Kasama na rin yung mga members ng ating PWDs na talagang sinasabi nila na apektuhan rin sila sa diskriminasyon dahil sa kanilang kapansanan. So dapat it's about time, bigyan pa rin natin sila ng pansin at talagang ma-implement yung Anti-Discrimination Ordinance. Alright, so that's the Anti-Discrimination Ordinance na talaga namang pinagbunyi ng ating mga sektor noong naaprubahan noon at kailangan pag-igtingin ngayon. Sir, isa sa mga bumabagabag sa ating syudad ngayon ay ang issue ng palengke. Ano po ba ang tindig natin dito?
tindig natin dito. Dahil nung panahon nyo, napag-uusapan naman ito panaka-naka. Mm. So ngayon po, full-blown issue na siya ulit at nahaharap nga tayo ang ating konseho sa isang desisyon na gagawin nila. Yes. Para po sa akin, definitely I'm against the privatization of the public market. Unang-una, ako'y naniniwala, ito hindi makakabuti sa ating, hindi lamang sa ating mga nandun sa palengke, kundi pati na rin sa ating lungsod. Unang-una, alam naman natin kung papasok ang isang private corporation dyan, yung taxes ng mga yan, hindi dito sa Baguio binabayaran. Yan ay nagbabayad sa kanilang principal office. At dahil doon sila nagbabayad, definitely ang kumikita dyan ay yung hindi Baguio, kundi yung ibang munisipyo at ibang lungsod. Para po sa akin, kinakailangan ang makinabang sa ating palengke ay ang ating syudad. Pangalawa po, kung bibigyan natin ng 50 years ang isang private corporation para i-improve yan, baka pagbalik po sa atin, lumang-luma na, i-demolish na lang natin, magkakaroon pa tayo ng problema. Anong kapalit? Kapalit ay kakaunti lamang upa na para po sa akin, parang luging-lugi tayo. Mhm. Pangatlo, kaya naman ng ating syudad na magpatayo ng sarili natin o iparehabilitate itong ating palengke. We don't need a mall So para on sa our palengke. own. Dapat po sana talagang dapat gobyerno magpagawa at kaya naman ng ating budget yan. Sabi nga nila may mga na-time deposit na mga malaking halaga. Ito ang ating sinasabi ngang savings. Pero sir, Yes. babalik tayo dyan dahil nagdesisyon na nga daw po ang ating konseho na nandito tayo sa PPP modality. Ah. Paano natin babalik ta rin ito? Pwede pa ba? Well, unang-una, meron pa kasing legal question na bumabalot diyan sa palengke. Unang-una, alam naman natin yan, nung previous administration, may ibinigay yung pagde-develop ng palengke sa Uniwide. Yes. At hanggang ngayon, hindi pa yan nakakancel. So, because hindi pa nakakancel dyan, meron pang maaring makonsider dyan as valid and existing pa rin yung contract between Uniwide and the city government. Tapos, hindi pa nakakancel yan, bigla tayong magpapasok uli ng panibagong developer. Which, I believe, maaring maging isang legal question na naman, na maaring sabihin na natin, maaring mag-suffer yung development ng ating palengke. Sabi ko nga, kinakailangan talagang i-develop ang ating palengke, pero we don't need a mall para sa palengke. So talagang firm ang resolve ni Attorney Ed na talagang hindi pwede na private ang hahawak nito dahil kaya natin. Yes, kaya ng kaya. Alright sir, ikwento niyo po ngayon ang partido kung saan po kayo kasama. Well, tayo po'y kasama sa Team Makabagyo tayo. Ito po'y alyansa ng Nationalista Party at saka ng Lakas, na kung saan 6 na councilors ang member ng Lakas at si Congressman Sol. And ang ating pong NP na kaalyansa ay nandyan po yung ating congressman, 6 na councilor at yung ating pong vice mayor. Makabagyo. Ano Team ba Makabagyo. ang ibig sabihin ng pagiging Makabagyo? Yes, unang-una po, ang iniisip muna po namin ay kung ano ang makakabuti sa ating bayan, kung anong makakabuti sa syudad ng Baguio, at never kailanman ang pangsariling interes. Kasi para po sa amin, ang dapat namin laging iniisip sa lahat ng aming gagawin, kaya ito man po ay ordinansa, resolution, projects, o anuman pong proyekto na para po sa ating pong syudad, ang iisipin po natin, ito po ba'y makakabuti, di lamang po sa mamamayan ng Baguio, kundi pati na rin po sa syudad ng Baguio mismo. So ito ang Makabagyo. Yes po. Pause tayo, magtubig ka muna. sir. Oo nga. Yan. Sige lang sir. Oo. Makabagyo. Okay. Thank you. Yan. Sige lang sir. Ah. Ganyan pa rin ang boses niyo sir Oo ha? nga, paus na. Sige sir, ulit ko lang. Na-explain na yung Makabagyo no? Okay. Alright, passing tabi lang po pero kailangan nating tanungin itong question na ito. Yes. Ano po ang tindig nyo sa political dynasty? Well, unang-una po, lahat po ng tao, meron pong pagkakataong pumili na leader. Ang dapat po nating isipin sa pagpili ng leader, hindi po doon sa pamilyang kinabibilangan niya. Para po sa akin, yung kanya pong intensyon na magsilbi sa ating bayan.
Maaari po natin sabihin, iisang pamilya, pero ang kanila naman pong adhikain ay para po sa ating syudad, para naman po sa ating bayan, bakit hindi po natin bigyan ng tsansa? Sabi ko nga po, meron po tayong equal opportunity para po mag-govern. Hanggang ngayon, wala pa naman po yung provision na kung saan pinagbabawalan ang tinatawag nating political dynasty. Bagamat nakalagay yan sa Constitution, ang problema nasa ng implementing rules o yung tinatawag nating implementing law. Para po sa akin, habang wala pa yan, bakit hindi naman natin bigyan ng tsansa? Yung mga may gustong o talagang maganda ang adhikain para po sa ating syudad ng Baguio. Para po dito, huling katanungan na Yes, lang. po. Paano kung sakali po na pumasok ang dalawang go sa atin? Isang Congress, isang mayor. Marami po kasing nagsasabi na hindi ba ito magiging conflict of interest or baka maging breeding ground for corruption? Well, para po sa akin, hindi. Bakit? Unang-una, makakabuti pa nga sa syudad ng Baguio. Dahil una, alam nyo, yung mag-asawa, syempre, magtutulungan. At pangalawa, ayaw mapahiya yung isa. Dahil kung gagawa ng kalokohan yung isa, definitely maapektuhan yung asawa. At syempre, hindi papayag yung isa. At ang maganda nito, alam nyo kasi pagka yung congressman at yung mayor hindi magkapartido, maaring yung project na para po sana sa lungsod ng Baguio na ibibigay sana ng congressman hindi ibibigay dahil magkaaway sa politika. Pero pagka yan magkasama, sabihin na natin dahil nga mag-asawa, sigurado ibibigay at papaboran yung magagandang project ng isang mayor. Alright, At yun that is makakaganda. another way of looking at it. Yes, Thank you, sir. And now, tell us about your advocacies. Meron po bang nag-iba from your advocacies before and ngayon? Your platform, tell us about it. Well, unang-una po, ang ating plataforma pa rin po ay bigyan ng permanenteng solusyon ang problema po natin sa basura. It's about time kumuha na rin po tayo ng sarili po nating paglalagyan o pag-iimbakan ng basura. Dito sa Anytime. atin sa Baguio. Outside of the city of Baguio kung pwede kasi dito sa syudad ng Baguio wala nang area. Alright. Alam nyo, meron po akong client doon. Bago po ako umalis sa public service, itong client ko, willing yung kanyang property, 65 hectares na gamitin ng lungsod ng Baguio na pagdampan ng basura. Ang maganda lang nito, yung barangay kung nasaan yung property yun, nagbigay na rin ng isang resolution na kung saan sinasabi na pwedeng maglagay Opo. ng basurahan doon. Basta waste to energy facility ang ipapatayo. Naku, waste to energy. Yes. At ang maganda rin nito, hindi lamang yung barangay, pati yung munisipyo, kung saan dapat ilalagay, nag-issue rin ng no objection na resolution. So definitely, they are willing na i-accommodate ang ating problema sa basura. Pagka hindi natin ito bibigyan ng pansin ngayon, baka it might be too late. Bakit? Kasi maaaring magsarado ang Ordaneta, maaaring magsarado ang Clark. Kailan tayo kikilos pagkasarado na yung mga yan? Dapat sana habang maaga pa, habang may oras pa, kumilos na tayo. Bukod sa basura, sir, what are your top concerns for Baguio now? Well, unang-una, yung traffic po natin. Kinakailangan bigyan na po natin ng solusyon yan. Hindi po ako pumapayag sa sinasabi nilang congestion fee. Definitely, tayo po ay 100% opposed doon dahil yan po ay, sabihin na natin, additional burden on the part of the constituents of the city of Baguio. Para po sa akin, unang-una, bakit hindi po tayo magpatayo muna ng madaming parking spaces o parking slots dito po sa syudad ng Baguio? Meron naman po tayo yung sa Bornang Park na kung saan makaka-accommodate na madaming sasakyan yan. At pagka na-accommodate na dyan, tanggalin natin ng yung mga nakaparada sa kalsada, ilagay natin doon, luluwag kahit papaano yung ating kalsada at may ibsan ang trapiko. And then second, siguro isipin natin, baka pwede natin ma-adapt yung sticker system. Ano yung sticker system? Alam nyo, isang halimbawa, pagka tayo pupunta po doon sa tinatawag natin, papuntang Wright Park, dito sa Mines View Park, halos hindi makadaan dyan. Bakit? Dahil nandyan nagkukumpulan yung mga sasakyan ng mga Kumbaga turista. bottleneck nga. Yes, bottleneck talaga. So anong gagawin natin? Ang gagawin natin, lahat ng residente ng syudad ng Baguio na nandyan sa area yan, lagyan natin ng sticker. Anytime sila ay pwedeng pumasok.
Pero yung mga hindi naman residente ng siyudad ng Baguio at dala-dala nila yung kotse, hanggang specific portion lamang sila makakapasok. Tapos, ito mga yung nakasakay doon, bababa at sasakay ngayon sa public transport system ng ating Ito ang gobyerno. ating sticker system. Yan ang sticker system na ina-adapt rin sa ibang lungsod, sa ibang country na talagang nagbibigay ng positive result. So another way of looking at things again. Sir Ed, ikwento mo nga sa amin, ano ba sa tingin mo ang kulang sa ating syudad ngayon? Because we've had a different set of leaders since 2019. Nadaanan na rin natin ang pandemya at of course nag-escalate na nga ang issues natin. For example, basura, palengke at traffic. What do you think Baguio City needs and what kind of leaders do we need in City Hall? Yes, unang-una, para po sa akin yung may political will. Alam nyo, minsan, kinakailangan mag-sacrifice tayo para lamang po sa ikakabuti ng ating pong pamamahalaan at of course, ng ating mga constituents. Alam nyo, meron nga po sana tayong binabalak dyan na kung saan ilalagay natin yung ibang istasyon ng bus, sabihin na natin, doon sa ibang areas na medyo wala sa Central Business District area, ang mangyayari dyan is, of course, madaming tututol sa una dahil Siyempre. sasabihin nila malayo. Pero come to think of it, pagka pumunta ka naman sa Manila, malalayo yung bus station nila. Kinakailangan na rin sumakay yung mga pasaheros, papunta rin doon sa bus station. So ito yung iisang transport terminal. Yes, at ang mangyayari doon, mabibigyan natin ng solusyon yung problema natin sa trapiko and then aayos rin yung ating terminal ng bus. Para po sa akin, kinakailangan minsan, meron ring will ang isang leader na i-implement yung mga gusto niya mangyari sa syudad ng Baguio na makakabuti naman sa Baguio pero natatakot lamang sila na implement dahil nga yan ay meron political backlash. Pero kung ikaw ay isang magaling na leader, hindi mo iisipin yon. Ang iisipin mo kung ano talaga ang makakabuti sa Baguio. In your years in politics, sir, how do you compare ang pamumulitika? Iba ang politics sa pamumulitika, sir, di ba? Alam natin yan, sanay tayo dyan. How do you think things are different now, the temperament of things in the council or in City Hall? Well, noon, unang-una, sa campaign pa lang noon hindi ganong magastos. Ngayon, nako, left and right ang gastos mo. Alam mo, sabi nga nila, pagka lumalaki daw ang gastos mo, lumalaki rin ang return of investment mo. Saan mo yung kukuhanin? Kung ikaw ay talagang nagnanais lamang na magsilbi sa ating bayan. Para po sa amin, well, alam mo po sa amin, kami po ay tumatakbo under a limited budget. Dahil sabi nga po namin, definitely hindi kami kukuha ng sabihin na natin, ng pambawi. Dahil para po sa amin, kinakailangan ang pagpasok po natin sa politika at pagpasok sa serbisyo publiko, dapat kinakailangan serbisyo lang. Wala po yung personal interest. Second, ngayon, sa takbo rin po ng ating pong takbo po ng ating konseho, Yes. ako po'y nalulungkot, bagamat wala naman po tayong tinitira, dati wala yung rule of, yung bang ini-implement talaga yung majority kagad. Dati, nung panahon ko, nung tayo po ang vice mayor, dati, pantay-pantay yan. Lahat may committees. Lahat may committee chairmanship. Ngayon, medyo hindi na medyo it's the rule of the majority na talaga ini-implement. At nawawala ng majority and minority sa ating city Mas council. nararamdaman ngayon Oo. ang majority-minority. Hopefully, bumalik sa dati. Bakit? Kasi alam nyo, ang lahat ng members ng City Council, kasama ng Vice Mayor, isa lamang talaga ang kanilang adhikain. Una, mabigyan ng solusyon ang problema natin sa lungsod. Kung gagawin natin yung minority, majority rule na yan, maaaring ang mangyayari dyan, mawala na yung sabihin na natin, yung adhikain na talagang masolve lahat yung problema sa basura, sa Baguio. At yung synergy, ika nga. Yes, oo. Dahil yung kahit synergy. iba-iba ang partido, politika, pagdating sa konseho, ika nga nung panahon ninyo, tayo ay pantay-pantay na. Yes. Iniiwan na. Oo. Kasi noon, pagka may issue, talagang bobote ka according to your Bakbakan, principle. tama. Oo. Ngayon, baka,
Ewan ko ha, kung pagpapatuloy yung minority at majority, Mhm. baka dahil ikaw yung membro lamang na majority, boboto ka na doon. Nawawala na ngayon yung prinsipyo mo. At that's from the perspective of someone who led the Baguio City Council before at kanyang mga observation nga. Ngayon po, sir, let us talk to our voters. Kausapin po natin ang ating mga kababayan at sabihin natin sa kanila kung bakit kailangan natin ng isang Ed Bilog ulit sa konseho. Well, unang-una po, mga kababayan ko, ako po yung nakita nyo na, nasubukan nyo na po ako kung paano po ako magsilbi sa ating bayan. Alam nyo po yung 9 years na binigay nyo pong pagtitiwala po sa akin, 4 years as a councilor, 5 years as a vice mayor, hindi ko naman po yan sinayang. At alam ko, hindi rin po kayo nagsisisi nung ako po yung inyong pinagkatiwalaan. Nung ako po ang inyong naging vice mayor, dinala ko po itong ating city council doon sa search for most outstanding city council in the entire Philippines. Nag-number 2 po tayo nung ako po ang inyong vice mayor. Ang tumalo lamang po sa atin, Quezon City, by a mere 0.02%. Pero tingnan nyo naman po ang Quezon City, compare nyo po ang Baguio, di hamak na mas malaki at mayaman ang Quezon City. Ganun pa man, muntik pa rin po natin tinalo yan. Pangalawa po, ako lamang po ang tanging councilor at vice mayor-elect na for 2 consecutive terms, from 2010 to 2016, 100% perfect attendance po tayo sa lahat ng council session. Yung 2016 to 2019, tayo po'y na-appoint as acting mayor kaya hindi naman po tayo nakaroon ng perfect attendance sa city council. Pangatlo po, ako rin lamang po ang tanging elected councilor na first term pa lamang po niya, 2010 to 2013, ay nominated at cited na po kagad as one of the most outstanding city councilor in the entire Philippines. At yan po ibinigay sa atin ng Baguio Sunflower JCs. Ngayon po, ako po uli humaharap po sa inyo at humihiram po uli ng inyong pagtitiwala. Pagtitiwala na kung inyo pong ibibigay sa atin ay makakaasa po kayo. Papalitan po natin yan at babayaran po natin yan ng isa uling matapat, buong sipag, buong makadiyos, buong makatao at buong makabagyong serbisyo. Hindi lamang po sa mga naninirahan sa ating lungsod, kundi pati na rin po sa ating lungsod. Maraming salamat, Sir Ed, at huwag nating kakalimutan. Number 7 sa balota, Edison Bilog. Thank you po. Salamat, Maraming sir. salamat po. Promise Thank you. ko talaga yung Thank you mga po. ganyang banat ni sir Thank you. eh. Thank you. Thank you. Dapat bumanat pa